saan ka bang planeta nakatira? Iho, gumising ka na sa katotohanan. Hindi ibig sabihin na makakakuha kayo ng 24 billion para sa Hacienda Luisita, isang lupain na nakuha nyo naman dahil pinautang nyo sa mga magsasaka, trinimata nyo, at yung perang pinautang nyo ay galing naman sa Revolusyon ng Pilipinas, ikaw ngayon, mas gugustuhin mo pang maging Marcos. Ang mensahe ko po, hindi lang kay Kiko, sa lahat ng dilawan. Bakit nyo kinakalimutan na sa mulat-mula, ang Tatay Digong ay sumuporta kay Tita Cory. At ngayon, pinalit nyo pa ang Marcos kesa kay Tatay Digong na sumuporta kay Tita Cory. Bakit nyo tututulan si BP Sara bilang karapat-dapat na tagapagpalit o papalit kay Marcos Jr. dahil nga sa kanyang korupsyon sang-ayon sa saligang batas na iniwan bilang legacy ni Tita Cory? Gumising na kayo sa katotohanan. Kung talaga kayo naniniwala sa malinis na pamumuno, wala pong bahid ng korupsyon si Sara Duterte. Yung confidential funds po, binigyan na tayo ng isang pinaggamitan. Yung korupsyon ni Zaldico sa pagsusupply ng mga laptop sa DepEd. Yan po, isa sa mga bagay na ginamitan ng intelligence funds. Bakit hindi naman masiwalat kung paano ginastos ang confidential fund? Kiko, pinag-aral ka naman ng iyong mga magulang. Ano ba ibig sabihin ng confidential? Ang confidential ba sinisiwalat sa publiko? Di ba ang confidential? Hindi sinisiwalat, kaya nga confidential ang tawag. Mahiya ka naman sa lolo mong Ninoy at saka sa lola mong Cory kung hindi ka nakakaintindi sa confidential, as in private, as in not for public disclosure. At bakit 150 million ang pupuntiryahin mo? Ang puntiryahin mo yung halos 6 billion na confidential fund ni Marcos Jr. Kiko, ang pumatay sa lolo mong Ninoy, si Marcos Sr. Huwag kang kumampi sa mga Marcoses. Pinatay niya ang lolo mo. Ano ka ba? Gumising ka naman. Huwag ka magpabulag sa 24 billion na alam ko malaki ang party mo. Dahil ikaw ay eredero. Unahin mo muna naman yung kasaysayan hindi lang ng pamilya mo, kung hindi ng Pilipinas. Magnanakaw ang mga Marcos. Mamamatay tao ang mga Marcos. Nagtotorture ang mga Marcos. Nagdedesperasido ang mga Marcos. Binebenta ng mga Marcos ang Pilipinas sa mga dayuhan, kapalit ng suporta ng mga dayuhan. Dahilan kung bakit tayo ngayon ay nasa kuko ng digmaan dahil kinaladkad na naman tayo ng isang Marcos sa isang gera na wala naman tayong kinalaman.